Hindi totoo ang mga aswang na yan. Maniniwala lang ako pag mismong dalawang mata ko ang nakakita. Yan ang kadalasang sinasabi ng karamihan kapag napagkukwentuhan ay patungkol sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Ngunit hindi mo na naising makasagupa o makaengkwentro ng ganitong mga nilalang at siguradong ikaw na mismo ang hihiling sa iyong katapusan. Hindi lang dahil sa nakatatakot na kaanyo nito, maging ang nakasusulasok na amoy, ang nakatatakot na alulong ng mga aso at ang pag-angil ng mga ito na siguradong lahat ng balahibo sa iyong katawan ay magtatayuan. Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Elmo. Nasa 47 anyos na ako ngayong kasalukuyan. Ako po ay kasalukuyang nakatira dito sa isang probinsya sa Kabisayaan. Hindi ko na lamang po babanggitin ang lugar para na rin po sa pribadong pamumuhay ng mga taga rito upang hindi rin makaapekto sa lugar lalo't dinarayo po ng mga turista ang aming lugar. Itong bahagi na ito ng aking kwento na ibabahagi sa inyo ay karanasan ko sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang at nangyari ito noong dekada 90. Nasa edad 18 pa lamang ako noong mga panahon na yun nang makaengkwentro ako ng mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Laki ako sa hirap, isang kahig, isang tukalang ika nga. Kung kaya't nakasanayan ko na ang gawaing bukid, lalo't ito ang kinagisnan kong pamumuhay. Bata pa lang ay kasama na ako ng aking ama sa pagsasaka sa aming taniman mula sa babaan sa bundok. Paggugulay at prutas naman, pag kami ay napupunta sa kagubatan, ito ang aming pangunahing pinagkakakitaan sa araw-araw. Ang bintahan ay ipinagpapalit na lamang niya ito ng bigas, kape, asukal at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Nangangaso rin kami ng aking ama sa bukid kung saan ang sakahan nito umaskilala sa tawag na kaingin. At katabi nito ang masukal na gubat kung saan bihirang may pumupuntang tao at kung meron man, tiyak na mangangaso rin. Dahil nga marami mga nagkukubling mga ligaw na hayop doon, lalo na yung mga baboy ramo, malalaking ibon, ligaw na manok at maral. Ang maral dito sa amin ay maihahalin tulad sa pusa, pero di hamak na mas malaki ito. Kadalasang kulay ng balahibo nito ay maihahalin tulad sa tigre. Sa madaling salita, ligaw na pusa o pusang gubat. Araw ng linggo yun, nagmagaya ang aking ama na mangaso kami sa hapon dahil marami raw siyang namataang mga ligaw na hayop na maaari naming mahuli. Kinabukasan, kaarawan ng aking ina kung kaya't naisipan niyang mangaso. Baka raw sakaling swertein kami at makarami kami ng huli. Dahil nga mahirap lamang kami, wala kaming sapat na pera para bumili ng karni sa bayan. 4:00 iyon na magpaalam kami sa aking ina para gumayak patungong kagubatan. Nasa ibabang bahagi ng palayan ang aming kinaroroonan at nasa taas naman ang mga pananim gaya ng mga gulay at prutas. Sa amin mismo ang lupang sinasaka namin dahil minana pa ito ng aking ama sa kanyang yumaong mga magulang. May iilang kapitbahay din kaming naninirahan na hindi kalayuan at ito ang minsang sinusuhulan ni tatang. Sa tuwing nagpapatulong ito sa aming sakahan, "Elmo,
Daanan mo nga si paring Kaloy at sasama raw siya sa atin sa pangangaso. Bilisan mo lamang at bago dumilim, dapat makarating na tayo sa gubat. Nang sa ganon, makapaglagay tayo ng mga bitag. Marami akong namataang mga maral sa ating gulayan doon. Naglakad kami noon at dahil dadaanan namin ang bahay ni Tio Kaloy patungo sa gubat, tinakbo ko iyon para yayain siya. Saktong kararating ko lang naman sa bahay ni Tio Kaloy, sinalubong niya na ako. Oh, Elmo, nasaan ang tatang mo? Sabi niya mangangaso kayo. Nandun ho. Papunta na nga po kami sa gubat, Ninong. Pinadaanan ka lamang po sa akin. Tara na ho. Kailangan daw bago maggabi, nasa gubat na tayo. Ganon ba? Ay, sige. Tara na. Sandali at kukunin ko lang ang mga gamit ko sa pangangaso. Pagkagayak niya ay lumakad na rin kami. Pumanik naman kami patungong gubat at tahimik lamang kaming naglalakad para makiramdam sa paligid at nagbabaka sakaling may mamamataan kaming iba pang mga ligaw na hayop na pwede naming habulin o bitangin. Oh, Elmo anak, dito ka lang muna ha at kami ni Ninong Kaloy mo. Kami ang maglalagay ng mga bitag. Napakasukal kasi ng parteng yun sa dulo. Dito mo na lamang kami hintayin ha? Babalik din kami kaagad kapag natapos na namin. Sige utang. Magmamatsyag na lang po ako sa paligid. Baka sakaling makahuli din po ako ng mga ligaw na kuneho. Nagpalinga-linga ako sa paligid. Mag-aalas 6 na iyon at nag-aagaw ng liwanag at dilim sa kakahuyan. Kung kaya't naisipan ko, habang wala pa sila, ay maglilibot-libot muna ako. Baka sakaling makahuli rin ako ng mga labuyo. Ilahas o ligaw na manok, ito po ang tawag ng iba. Sigurado ako, marami sa mga iyon ay tamang pagkakataon pa dahil nga naghahanap ang mga ito ng kanilang pahingahan. Sa paglilibot ko naman, hindi naman ako nabigo. May nahuli nga akong isang kuneho at mabilis iyong nabitag ng dala kong lambat. May 2 labuyo pa akong nahuli. Napangiti ako ng mga oras na yun dahil napag-isip-isip ko, makatitikim na naman ako ng ginataang manok. Lalo na kaarawan kinabukasan ni Ninang. At pihadong matutuwa rin iyon, lalo na ang aking ama. At habang bitbit ko ang mga nahuli ko, binuksan ko ang flashlight na di bateryang dala ko para magbigay liwanag sa aking daraanan. Dahil sa puntong yun, magdidilim na at alam kong ako'y papalayo na sa ibiniling lugar ng aking ama. Habang naglalakad at sa tulong ng dala ko pang ilaw, may namataan akong mga hinog na saging sa aking dinaraanan. Ganon din ang katabi nitong puno. Ang puno ng kalamansi na hitik sa bunga. Sumilay ang ngiti sa aking mga labi. Kapag sinuswerte ka nga naman, matutuwa talaga si Nanang nito pag uwi namin. Lalo na kapag nakitang marami kaming dala. May ilalaga na naman siyang saba. At ang kalamansi, pwede naming maibenta sa palengke. Ang daming bunga ng kalamansi at ang lalaki pa. May magagamit pa kaming pang-asim sa iba pang putahe na lulutuin bukas na pwedeng timpla ng kalamansi na ito. Tiba-tiba talaga. Habang abala ako sa pamimitas ng mga bunga, inilagay ko muna ang mga nahuli kong mga ligaw na hayop, pati na rin ang kinuha kong mga hinog na saging at inilagay iyon sa sako. Sa puntong yun, hindi ko namamalayan. Nasa sobrang abala ko sa pamimitas, palalim na rin pala ang gabi. Kung kaya't pati ang flashlight ko
pasuko na rin ang baterya. Hindi ko nga napansin na pati ang bulsa ko ay nalagyan ko na rin ng mga kalamansi. Pati ang supot na daladala ko na puno na rin. Akmang aalis na sana ako, bitbit ang mga daladala ko nang may mamataan ako sa di kalayuan. Isang napakalaking maral kung kaya't medyo marami na akong nakuha para bang may sariling isip ang aking mga paa para puntahan at huliin ito. Iniwan ko muna ang aking mga daladala at dun sa tabi ng puno ng kalamansi. Sinundan ko ang maral. Hindi ko alintana ang mga oras na yun. Ang mga mayayabong na talahib, pati na rin ang naglalaki ang baging sa loob ng kagubatan. Dinaanan ko na lamang dahil ang nasa isip ko ng mga oras na yun, hulihin ang ligaw na hayop na aking nakita. Dala ang aking itak at di bateryang flashlight na di na rin magtatagal ang tanglaw. Pilit kong hinagilap ang maral na yun pero bigla na lamang nawala ito sa paningin ko. Dismayado ako ng mga oras na yun at napagpasyan ko na lamang na bumalik dahil baka kasi kako hinahanap na rin ako nila Tatang at baka nag-aalala na ang mga yun sa akin. Pero gano'n na lamang ang gulat ko nang biglang namatay ang flashlight. Naku, ngayon pa namatay. Ay, tuluyan ang nawala ng ilaw ang flashlight ko. Paano na ako makakabalik nito? Sobra kasi napakadilim sa loob ng gubat. Teka, nasang direksyon na ba ako? Saan nga bang daan pabalik? Napalilibutan na ako ng mga baging at mayayabong ng punong kahoy. Ang dami ng mga talahib. Paano na ako nito? Kinakabahan na ako ng mga oras na yun at alam kong mahihirapan akong makabalik dahil nga wala nang kailaw-ilaw ang dala kong flashlight. Kung kaya't pilit kong hinagilap sa mayayabong na talahib ang daan patungo sa aking pinanggalingan. Dala ang aking itak, baka sakaling makabalik ako doon kaagad. At habang abala ako sa pagtataga, may namataan akong dalawang sulo sa di kalayuan na papunta sa akin ang direksyon. Base sa anino na nagmumula sa dulo, may mga babae ito. Naririnig ko rin ang mga hagik-hika nila habang naglalakad. Ibang klase. Ang tapang naman ng mga babaeng ito at talagang nangangaso rin sila sa gubat. Kakabilib. Napakatatag naman yata ng kalooban ng mga ito. Parang hindi natatakot sa mga mababangis na hayop. Pagala-gala lang sa gubat. Ganun pa man, may tuwa naman akong nararamdaman dahil kako may pagtatanuman ako kung saan ang labasan ng gubat na yun para makabalik na ako kung saan ako iniwan ni Tatang. Ang mga binibini, mawalang galang na. Pasensya na kung nagulat ko kayo. Maganda sila, pero ang ipinagtataka ko, bakit pasimpleng napangisi ang isang babae? Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin sa iyo. Saan ba kayo pupunta? Gabi na kasi. Delikado para sa kagaya ninyo ang maglakad sa gubat. Huwag kang mag-alala at kayang-kaya na namin ang aming sarili. At baka nga ang makakita pa sa amin ng matakot. Napansin ko naman ang paggalabit ng kasama niya sa kanya, sabay may ibinulong ng kung ano. Nako, oo nga. Napakadelikado ng gubat nito. Kaya ikaw, bakit ka nandito? Tila naliligaw ka yata. Kami kasi papauwi na. Dito talaga kami dumadaan para makarating sa aming bahay. Nakaaakit ang mukha ng babaeng sumagot sa akin. Hindi ko alam, pero natulala ako sa taglay nitong ganda na parabang nabihag kaagad nito ang pihikan kong puso na parang musika sa aking tenga. Ang malamyos nitong boses. Hoy! Tinatanong ka ni Lia. Bakit ka nga pala nandito? Naku, ikaw iba na yung pagkakatulala mo sa pinsan ko.
Doon pa lamang bumalik ako sa aking tamang wisyo. Napakamot na lamang ako dahil hindi ko alam, sobrang naakit ako sa alindog nito. Napatulala talaga ako. Pasensya na. Ang ganda kasi ng... oo, maganda ang buwan. Ako nga pala si Elmo. Anong pangalan niyo? Bahagya silang napatawa dahil sa sinabi ko. Kasi ng gabi na yun, wala naman talagang buwan. Kung kaya't tumalikod na lamang ako sa kanila dahil nahiya ako. Wala namang buwan ah. Sabihin mo, nagagandahan ka lang talaga sa pinsan kong si Lia. Ako nga pala si Beth. At itong pinsan ko ay si Lia. Ay siya nga pala, kanina pa kami nagtatanong kung bakit ka nandito. Gayong malalim ng gabi. Ano kasi may sinusundan akong maral at nawala itong bigla sa aking paningin. Parang naligaw yata ako eh. Hindi ko kasi alam ang daan pabalik. Nako, mabuti pa sumama ka na lang sa amin. At bukas ka na lang umuwi at siguradong... Hindi pa natatapos ang sinasabi ni Beth. Bigla na lamang itong hinila ni Lia papalayo sa akin. Hindi ko alam, pero pakiramdam ko ng mga oras na yun, parang may mali. Nang humarap na uli ang mga ito sa akin, nakita ko sa mukha ni Beth ang inis. Pilit namang humingiti sa akin ni Lia at mababakas ko rin sa mukha nito ang pagkabahala. Pero ipinagkibit balikat ko na lamang iyon. Ang mabuti pa, ihahatid ka na lang namin sa labasan ng gubat. Elmo, tama ba? Elmo ang pangalan mo? Salamat nga pala sa inyong pag-anyaya. Pero hindi ba nakakaya kung kayong mga magagandang binibini pa ang mag-aatid sa akin? Ayos lang naman sa akin. Kung ituro nyo na lamang ang daan, kaya ko namang lakari mag-isa. Oo nga, Lee! Hindi. Pasensya na Elmo. Baka kasi mapahama ka pa sa daan at maraming mababangis na hayop dito. Pasensya ka na rin sa inasal ko. Hindi ko alam, pero para talagang may mali sa dalawa. Yung inasal nila kapag kaharap ako, hindi angkop sa ugali ng mga kagandahang babae. Pero pilit ko pa rin isinasawalang bahala dahil baka kako nagmamagandang loob lamang ang mga iyon. Kaya hindi na rin ako nakatanggi sa paanyaya nilang ihatid ako sa labasan. Nagsimula na kaming maglakad. Isang makitid at makipot na daan. Kung hindi ako nagkakamali, bihira lamang iyong daanan dahil nagtataasan ang mga talahib. Ngunit hindi pa kami nakalalayo. Nagsalita sa aming likuran. Sa gulat nga namin, parehas kaming napalingon. Napahawak ang dalawang babae sa kanilang mga dibdib. At saan kayo sa tingin niyo pupunta, Lia, Beth? At may panauhin pala kayong dala. Bakit hindi niyo anyayahang tumungo sa ating baryo? Nang sa ganon, magkaroon naman tayo ng munting salo-salo. May mahabang balbas ang lalaking, palagay ko'y nasa edad 60. Purong puti na ang buhok nito, pero kahit matanda na, halata sa pangangatawan nito na malakas pa rin ito dahil tuwid pa rin itong tumayo. Ikaw pala, Tatang Gibo. Ihahatid lang namin si Elmo sa labasan ng gubat. At paggabi na rin kasi. Tara na, Elmo. Oo nga, Kagibo. Babalik din kami kaagad at inanyayahan din namin siya. Pero hinahanap na raw siya ng kanyang ama. Di ba, Elmo? Palihim na sumenya sa akin ang dalawa at sinabing sakyan ko na lamang ang sinasabi nila. Tumango na lamang ako dahil nakuha ko naman kaagad ang nais nilang sabihin dahil sa kilos nilang dalawa. Halatang may kinatatakutan ang mga ito. Oo nga ho, Manong. Sige ho, mauna na ho kami. Pasensya na ho kayo. Sa susunod na lang ho siguro, mamamasyal ako sa inyo. Ganyan ka ba talagang tumanggap ng paanyaya, bata? Parang wala ka namang respeto niyan. Halika, sumama ka sa amin at di ko rin naman papayagan itong anak kong si Lia na sumabay pa upang maghatid sa iyo sa labasan.
Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa amin sa baryo at may munting salo-salong magaganap doon. Sa sinabi niyang yun, may kung ano sa akin na kapag tinatanggihan ko yun, may mangyayaring hindi maganda. Kaya kahit anong pilit ni Leia at Beth, hindi ko na rin ito pinansin. Bagkus, sinabihan ko pa ang mga ito na tumuloy na muna kami sa kanila. Tama naman ang tatay ni Leah. Ika nga, dahil paggabi na rin ng mga oras na yun, wala nang ang nagawa ang dalawang babaeng kasama ko. Sumunod kami sa ama nito na si Kagibo. Pero habang tinatahak namin ang daan, napansin kong hindi mapakali si Leah, ganun din si Beth. Nang walang ano-ano'y, bigla na lamang akong hinila ni Beth dahil nauna itong maglakad. Elmo, kung ako sa'yo, mas pipiliin kong wag na lang sumama. Hindi mo magugustuhan ang mangyayari sa'yo kapag nakarating ka sa aming baryo. Mapapahamak ang buhay mo. Nako, ikaw talaga, Beth. Parang isang gabi lang naman ako sa inyo. Huwag kang mag-alala. Dahil sinabi naman ng ama ni Leia, may munting salo-salo lang naman daw. Ano ba sinasabi mong mapapahamak? Hoy Beth, huwag mo nang ang pagsabihan ng kung ano-ano ang ating bisita. Ganyan ba kayong tumanggap ng bisita? Yayain mo na siya at nag-aantay na ang mga taga-baryo sa atin. Pihadong lalamig na ang ating inihain doon. Opo. Halika na, Elmo. Sa pananalita naman ni Beth, halatang suko na ito at maging si Leah ay napapansin kong nababahala na din ito. Nagulat pa nga ako nang bigla niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Buong akala ko'y hahalikan na ako nito. Pero ganun na lamang ang gulat ko nang may ibulong ito sa tenga ko. Huli na, para tanggihan ko pa ang pagsama sa kanila. Elmo, sana hindi ka na sumama dito. Inilalagay mo lang ang sarili mo sa kamatayan. Mga lahing aswang kami. At kapag niyaya ka ni ama na kumain mamaya, wag na wag mong titikman ang pagkain. Dahil lalasunin ka rin nila at gagawing pagkain. Magsasalita pa sana ako nang biglang magsalita ang ama ni Leah na si Kagibo. Napansin kong sa kasusunod ko pala sa kanila, nakarating na kami sa kanila nang hindi ko namamalayan. Mga kalahi ko, hali kayo't dalhin ang ating panauhin sa ating kubong kainan at ating ipagdiwang ang kanyang pagdating. Nagulat ako dahil naghiyawan ang mga tao roon. Doon ko nahalatang nasasabik ito mula sa kanilang narinig. At kung hindi ako nagkakamali, si Kagibo ang pinuno sa kanila. Tatang, wag na ho kayong mag-abala sa ating mga kalahi. Kami na po ni Beth ang bahalang magdala kay Elmo doon. Pero sa ngayon, sasamahan muna namin siya sa kubo upang makapagpahinga muna ito. At susunod kami mamaya para kumain. Anak, bakit kailangan pang magpahinga ni Elmo? Malakas yan at hindi pa napapagod yan. Kaunting lakaran lang naman ang lakad papunta dito, di ba Elmo? Masakit daw ho kasi ang tiyan ni Elmo, Tsugibo. Kaya mamaya na raw siya kakain. Nahihiya raw ho kasi siyang sabihin sa inyo. Di ba, Elmo? Oo nga po, Kagibo. Magpapasama lang naman sana ako kay Leah at kay Beth para makapagpahinga muna. Pero wag po kayong mag-alala. Kapag wala na po ang sakit sa tiyan ko, makikisayaw ako sa inyo mamaya. Dahil sa mga tingin ng mga tao sa paligid ko, mukhang kakainin na ako nito ng buhay. Oo lang ako ng oo at may tiwala rin ako kay Beth at Leah dahil siguradong hindi naman nila ako sasaktan. Kung ganon, sige. Mga kalahi, hayaan na natin si Elmo kina Leah at Beth. Hali kayo at magluluto pa tayo ng ibang putahe upang mamaya ay makakain naman ng kakaiba si Elmo. Leah, Beth, huwag niyo akong bibigoin.
Bantayan niyong mabuti si Elmo at baka mapano yan. Pagkasabi ni Hyun, tumalikod na siya at napasingot-singot pa na nakasunod naman sa kanya ang mga kalahi raw nito. Hindi ko mawari ang kilos ng mga ito. Tila mga asong ulol. Hindi rin nalilingid sa akin ang pagsenyas nito sa mga kalalakihang bantayan raw ako gamit ang mga senyas ng kamay nito. Ganon din ang matatalim na titig nito kay Beth at kay Lia. Huwag kayong mag-alala, Tatang. Kami na po ang bahala kay Elmo. At hindi siya makakawala pa. Susunod na lamang po kami doon mamaya sa inyo. Pangako po yan. Oo nga ho, Kagibo. Di na talaga ako makawala sa taglay na alindog ng inyong anak. Kanina ko pa talaga pilit na ipinapanatag ang loob ko. Pero habang tumatagal, siguradong mangangatog na talaga ako sa mga nalalaman. Idagdag pa ang mga nakatatakot na titig ng mga taong naruroon sa baryo na yun. Nang mga oras na yun, umalis na rin kaagad sila dahil may magtitipon-tipon daw muna ang mga ito sa mismong kalagitnaan ng baryo dahil doon gaganapin ang salo-salo. Ako naman, kasama ang dalawang babaeng sina Lia at ang pinsan nitong si Beth, dinala ako sa isang kubong hindi naman kalakihan, gawa ito sa nipa at sa sawali. May silong din ito at gawa sa kawayan. Si Jack, hindi ko lubos maisip na sa tanang buhay ko makakaharap ako ng aswang, hindi lang isa, bagkus isang angkan. Hindi ko man makita ang nakatatakot na mga wangis ng mga ito. Sapat na sa akin ang nalalaman ko, buhat kay Lia at Beth. Ano na ngayon ang gagawin natin, Elmo? Bakit kasi sumama ka pa dito? Siguradong mapapahamak ang buhay mo. Tama ng pagsumbat sa kanya, Insan. Baka nakakalimutan mo. Ikaw din ang unang nagyaya sa kanya upang sumama dito, bago pa dumating si Tatang. Paano ngayon to? Sigurado, nag-aalala na sa akin mga magulang ko. Lalo na si Tatang at si Chokaloy. Makalalabas pa kaya ako ng buhay rito? Mababait kami, Elmo. Kami ni Lia. At kahit kailan hindi namin nanaising kumain ng laman at dugo ng tao. Kaya makakaasa kang tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya. Basta, ipangako mong makakaalis ka ng buhay dito at itatakas ka namin. Paano nyo gagawin yun? Kung dadalawa lamang kayo, buong angkan nyo, yun yung makakalaban nyo. Pati ang ama ni Leia, siguradong hindi papayag yun. Lalo't siya yung tumatayong leader ng inyong angkan. Wala na sigurong pag-asang makaalis pa ako ng buhay. Ano ka ba naman, Elmo? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Ang isipin mo ay ang makatakas ka sa angkan namin para hindi ka nila kainin. Aray! Nagulat na lamang kami nang bigla itong napatili. Napaupo sa sahig na kawayan habang hawak-hawak ang paa nitong tila nalapnos pa. Hala, anong nangyari sa'yo, Beth? Bakit parang nalalapnos ang paa mo? Huwag mong sabihin. Tama, may naisip na ako para makatakas ka dito, Elmo. Napansin niya ang buto ng kalamansi sa sahig na gawa sa kawayan. Naalala kong napasalampak nga pala ako kanina nang napaupo ako sa sahig na kubo. Hindi ko namamalayan may nakalabas na palang kalamansi sa aking bulsa. Hindi sinasadyang naapakan iyon ni Beth. Habang nagsasalita ito kanina, doon ko rin naalala. 2 bulsa ko pala ang may laman noon at mainam daw iyon na pangontra sa mga aswang. Kung ganun, takot kayo sa kalamansi? Salamat naman kung ganun. Kapag sinuswerte ka nga naman. Saan mo nakuha yun, Elmo? Bakit ka may dala niyan? Oo, takot kami sa kalamansi.
Isa ang kalamansi sa lason para sa aming mga lahing aswang. Ah, ganun ba? Doon sa gubat, kung saan ko namataan ang mga maral. Kaya sinundan ko ito. Marami pa ako doon, iniwan ko lang doon sa isa kong supot. Saan banda mo ito iniwan? Kailangan ding makahingi tayo ng tulong mula sa babaan ng bundok. Hindi pwedeng tayong tatlong lalaban kinatatang at tsak na mahihirapan tayo. Sawa na rin kasi ako sa kanilang pamumuno dito sa aming baryo. Hindi ko kailanman nanaising maging katulad nilang hayok sa laman. Mas gugustuhin ko pang mamuhay ng normal, katulad mo, Elmo. May naisip akong plano, Lia. Elmo. Ano? Ano? May ibinulong ito sa amin. Napangiti naman kami sa plano nitong naisip. Tsak na mauubos nga ang mga kalahi nila na nakatira sa baryo na yun kung magtatagumpay kami. Sigurado ba kayo sa plano nyo? Paano naman ang inyong mga kalahi? Lalo na ang iyong ama, Leia. Sigurado na ako, Elmo. Kung ang kapalit naman nito'y katahimikan at kapayapaan para sa mga normal na tao, gagawin ko. Kahit isakripisyo pa namin ang aming buhay, madaig lamang ang aming mga kalahi. Tulad ng sabi ko kanina, gusto ko ng normal na buhay. Yung malaya akong makakahalubilo sa mga tao sa babaan ng bundok. Ganun rin sa bayan. Kaya buo na ang aking pasya. Wala rin namang saysay pa kung mananatiling ganito na lamang kami habang buhay dito sa bundok. Kitang-kita ko ang pagdaloy ng luha nito sa kanyang mga mata. Wala sa sariling nilapitan ko ito at pinahid. Niyakap ko rin ito at ramdam ko ang hirap na naging pasya nito. Noong una, nabigla siya, pero kalaunan, niyakap na rin ako. At napahugulhul ito ng tuluyan sa aking balikat. Wala na tayong oras. Mamaya na kayo magdrama. Kapag nagtagumpay na tayo. At pinsan kong Leia, kung sakaling hindi tayo magtagumpay, ay lalaban pa rin ako para sa inyong kaligtasan ni Elmo. Alam ko ang nararamdaman ninyo para sa isa't isa. Kaya handa kong ibuwis ang buhay ko para sa inyo. Maraming salamat nga pala sa pagturing mo sa akin bilang isang tunay na kapatid. Hanggang sa kabilang buhay, ay tatanawin ko pa rin isang malaking utang na loob sa iyo. Maraming salamat. Magtatagumpay tayo, Beth. Isasama kita sa paglaya ko mula sa ating angkan. Matatalo natin sila. Tama na itong iyakan. Sige na, aalis na ako, Leia. Elmo, habang abala pa ang lahat sa kubong kainan. At pangako, babalik ako kasama ang pupuksa sa ating angkan, Leia. Nagpaalam na nga siyang aalis na. Palingalinga pa siya sa paligid para tingnan kung may makapapansin sa kanya. Nang masiguro niyang walang makakahalata, mabilis siyang umalis. Narinig na lamang namin ang pagaspas ng pakpak papalayo sa kubo na wari isang malaking ibon. Babalikan kita dito, Elmo. At huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ako nakakabalik. Maliwanag? Kukuha lang ako ng paglalagyan ng katas ng kalamansing yan. Umalis na rin si Lia. Mabilis na lumabas ito ng kubo habang ako naman naiwang hinihiwa ang mga kalamansi. Ang plano kasi namin sa kalamansi na aking dala ay siya kong ipipiga sa mga lambanog na kadalasan nilang iniinom, lalo't may salo-salong magaganap ngayon sa kanilang kubong kainan. Patnubayan nawa ako ng Diyos. Magtagumpay sana kami sa aming plano. Marami pa po akong gustong gawin sa buhay ko, Diyos ko. Gusto ko pang bumuo ng pamilya kasama si Lia. Nakaramdam ako ng takot at pag-aalala na baka hindi umayon sa amin ang pagkakataon. Pero batid kong naririnig ng Panginoon ang aking panalangin at siguradong hindi kami nito bibiguin. Ngunit nagulat na lamang ako
nang marinig ko ang boses ni Lia. Totoo ba, Elmo? Bubuo tayo ng pamilya? Gusto mong bumuo tayo ng pamilya? Ano kasi, Leia? Di ko na nagawang tapusin ang sasabihin ko nang bigla niya akong niyakap at kinintila ng mabilis na halik sa labi. Sa gulat ko, halos hindi ako nakakilos kaagad. May nararamdaman ako para sa iyo, Elmo. Hindi kita tutulungang makaalis dito kung wala akong nararamdaman para sa iyo. Unang kita ko pa lang sa iyo, alam kong ikaw na magpapatibok ng puso ko. Huwag kang mag-alala. Malalampasan rin natin ito. Sama-sama nating lalabanan ang aming kalahi. Sabay-sabay tayong aalis dito ng buhay, Elmo. Napangiti ako sa sinabi niya. Di ko alam. May pagtingin din pala siya sa akin. Hindi ko na alintana kung nasa panganib ang buhay ko. Ang buhay namin, hindi ko rin inaasahan na sa kanya pa mismo nang galing ang mga salitang iyon. Ang mahalaga, amin ang panahon na yun at nalaman naming pareho na mahal namin ang isa't isa at yun ang aming panghahawakan upang magtagumpay sa labang kahaharapin namin. Pakibilisan mo na yung pagpiga sa lagayan ng lambanog para may ihalo ng mabuti, Elmo. Baka kasi nagtataka na si Ama kung bakit wala pa tayo ron. Pihadong naghihintay na ang mga yun doon sa atin. Hindi naman kita pwedeng tulungan dyan. Mapapaso ang balat ko niyan. Meron siyang dinalang isang lambanog at yun ang pinigian ko ng katas ng kalamansi at yun ang gagamitin namin mamaya para sa salo-salo. Kumbaga, yun ang naisip ni Beth na pwedeng ipanulak pagkatapos kumain. Pwede rin iyong maging pangtoma nila mamaya. Hindi nga nagtagal, natapos ko na rin ang inililigpit ko, ang mga balat nito, para hindi mapansin ng mga kalahi ni Lia na gumamit kami ng kalamansi para ilason sa kanila. Pagkatapos nga noon, siya namang saktong pagdating ng ama ni Lia upang kami ay sunduin dahil bakit daw ang tagal namin at naiinip na raw sila sa amin. Maging ang pagkain raw ay lumalamig na. Lia, anak! Ano't ang tagal nyo yata dyan? Nako! Naiinip na ang mga kalahi natin dun sa kubong kainan. Maging ang mga pagkain ay lumalamig na. Bilisan nyo dyan! Ang ayoko pa naman sa lahat ay yung ako ang naghihintay. Halata sa boses ng lalaki na hindi siya makapaghantay dahil kung tutuusin, 2 oras na rin kasi sa kubo kaya siguradong naiinip na sila. Sa pagkakatanda ko, nasa 10:30 na ng gabi ng mga oras na yun. Agad kaming lumabas at tumungo sa sinasabi nilang kubong kainan. Elmo, wag na wag kang mawawala sa wisyo mo mamaya Siguraduhin mong hindi ka papalpak sa ating plano. Dahil sa isang pagkakamali lang, tsak na makakahalata sila na may alam ka na tungkol sa lahi namin. Kagibo, talaga bang ganito kayo tumanggap ng bisita? Para namang napakahalaga kong panauhin kung ganun. Kayo nga itong tumulong sa akin. Kayo pa itong nag-abala para maganda ng makakain. Masyadong malalim ang katahimikan na namamagitan sa aming tatlo habang naglalakad patungo sa kubol kung saan daw nakahain ang mga pagkain. Nasa dulo pa kasi ng kanilang baryo ang kubo kung saan ako dinala ni Lia. Napansin ko rin kakaiba iyon sa lahat ng kubo na naruroon dahil malinis iyon, hindi malansa, hindi tulad sa naaamoy ko nung naglalakad kami habang dumadaan kami sa iba pang nakatirik na mga kubol na animoy, patay at nabubulok na daga. Kaya napasuka ako sa amoy pero pili kong pinigilan dahil ayokong makahalata ang ama ni Lia. Salamat naman at nagustuhan mo ang aming pagtanggap sa iyo.
Ganito kami talaga dito sa aming munting baryo. Huwag ka rin mag-alala dahil dito ka rin ihihimlay. Tingnan lang natin kung sino ang hihimlay dito. Ano ho? Dito ako hihimlay? Wala. Wala naman. Nagbibiro lang ako. Di ko alam na matataktin ka pala. Binibiro lang kita. Bilisan nyo niya dyan at siguradong gutom na ang mga kasama ko dun sa iyong laman. Laman ng mesa. Lalong nangatog ang aking tuhod sa mga sinabi niyang yun. Pero nang maramdaman ko ang mabining pagpisil sa akin ni Lia sa aking tagiliran, kusang nawala ang takot na aking naramdaman. Yung tipong siya ang lakas ko upang labanan ang takot ng mga panahong iyon. Elmo, tatagan mo ang iyong loob. Huwag kang magpapakita ng takot. Hindi mo pa lubusan kilala ang aking lahi. Mas masahol pa sila sa hayop, lalo pat nasa mismong harap mo nila gagawin ang karumal-dumal na paglamon ng buhay na kanilang nabibiktima. Kaya dapat buong yung loob dahil buhay mong nakasalalay dito. Tandaan mo, isang pagkakamali mo lang, sira ang plano natin. Isang pagkakamali mo lang, Elmo. Sige Lia, maraming salamat sa inyo ni Beth. Sisikapin ko hindi magkamali para sa ating tagumpay. Mga kalahi, andito na ang ating panauhin. Tayo ay magdiwang. Nagsialulungan ang lahat ng taong naruroon nang marinig ang sinabi ni Kagibo. Ako naman mas lalong nangamba dahil isang kuta pala talaga ng mga aswang ang baryo na yun. Yung iba naman, napansin ko pang tumutulo ng malalapot na laway tapos nanlilisik ang kanilang mga mata na nasa direksyon ko ang tingin. Mabuti pa kumain na tayo, Tatang. Gutom na kasi ako. Ikaw rin, hindi ba, Elmo? Oo, katunayan nga po. Kanina pa talaga ako nagugutom. Tinitiis ko lang dahil nahihiya naman ako magsabi kay... sa inyo. Kung ganon, hali kayo. Samahan nyo kami sa kubol kainan. Pasok kayo dito. Sana magustuhan mo ang aming hinihanda. Ganon din ang aming munting sorpresa sa'yo. Simulan na ang kasiyahan! Dumagongdong din ang tunog ng tambol na siya namang sinabayan ng iilang naruroon sa pag-indak. Bali ang itsura ng kubol na kainan, merong 4 na haligi, ngunit wala namang dingding. Pero may bubong itong gawa sa nipa. May isang mahabang lamesa sa gitna na puno ng iba't ibang putahe. Halos puro karne. Natatakam ako ng mga oras na yun. Gusto kong sunggaban ang kanilang inihain. Ngunit nahihiya naman ako sa mga titig nila sa akin. Idagdag pa ang pasimpleng kurot ni Lia kapag tinitingnan ko sila mata sa mata. Sumenya siya na wag akong tumikim. Maupo kayo, Lia, Elmo. Sabayan niyo ako sa pagkain. Huwag kang mahiya, Elmo. Lia, ikaw na ang bahala sa bisita mo. Pakainin mo ng marami dahil espesyal lahat ng inihanda natin para sa kanya. Opo, Tatang. Ako na pong bahala kay Elmo. Elmo, halika na. Umupo na tayo. Bigyan mo siya ng maraming makakain. Ayaw kong magutom ang bisita mo. Eto, patikim mo sa kanya. Siguradong magugustuhan niya ang lasa. Iniabot nito kay Lia ang isang mangkok na hindi ko alam kung anong klaseng karne. Basta napakahalimuyak nito sa aking pangamoy. Tila natatakam akong tikman ito pero hindi ko magawa dahil bantay sarado ako ni Lia. Mamaya na ho yan, Tatang. Prutas muna ang kakainin namin. Mamaya kami kakain yan. Hindi sanay si Elmo sa pagkain natin. Kaya kako, etong prutas muna, tapos mamaya na yan. Bakit mamaya na yan, Aber? Lia,
Nakakahalata na ako sa'yo. Hindi yata ayaw mo ang ginagawa namin kay Elmo. Ayusin mo, Leah. Hindi kita sasantuhin kahit anak pa kita. Pasensya na ho, Kagibo. Ang totoo niyan, nagustuhan ko po ang inihanda ninyo. Kaso talagang hindi po ako sanay kumain ng ganyan eh. Tsak nakakainin ko naman yan, pero mamaya na po siguro. Manunood muna kami ng palabas. Mukhang nagkakasiyahan po doon eh. Hindi maaari. Kailangan mong makain yan bago pa sumapit ang alas 12 ng gabi. Hindi magiging matagumpay ang kasiyahan ng gabing ito kung hindi mo pa ito natitikman. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, kakain ka ngayon. At ikaw naman, Leah, pwede bang lumayo ka sa kanya? Para kang lintakong makadikit. Doon ko palang nalaman na may masamang balak nga ito sa akin. Dahil kanina, si Leia ang pinag-aasikaso nito sa akin. Pero ngayon, parang nag-iba kaagad ang timpla at modo nito. Sige ho, pero titikman ko muna. Tsak, hindi naman po nakakaabala kay Leia. Katunayan nga po, siya po ang nag-udyok sa akin na pakisamahan ko kayo. Natigil ang pag-uusap namin nang dumating ang isa sa mga tao na sumisigaw. Ibinalita nitong dumating na daw si Beth. May kasamang 2 kalalakihan na medyo may edad na. Tinanong din ito kung dederecho raw sila sa salo-salo. Nagliwanag ang mukha ni Kagibo. Yung tipong parang nakatanggap ito ng isang magarbong regalo dahil sa ibinalita sa kanya ng kanyang tauhan. Sige, tamang-tama at sumabay na sila sa amin dito. Maaasahan ko talaga kayo, Leah, at ang pinsan mong si Beth. Dalhin niyo sila dito at tipunin ang lahat ng ating mga kalahi para sa isang masayang okasyon. Isang sandali nga lang, dumating na ang ibang mga kalahi ni Kagibo kasama si Beth. Ganun na lamang ang gulat nito nang masilayan ang 2 bisita. Tatang, Ninong Kaloy, kayo ba ang mga bagong panauhin? Naibulalas ko na lamang dahil sa aking gulat. Naisip kong mapapahamak rin ang buhay ng aking ama. Ganun din si Ninong Kaloy. Aba, kilala mo pala ang bagong panauhin natin, Elmo. Kung ganon, isang karangalan sa amin ang makilala ang iyong ama at ang kasama nito. Bakit hindi mo sila yayaing umupo muna dito at sabay-sabay na tayong kumain? Total, marami naman kaming inihandang pagkain dito. Tatang, baka gusto niyo muna mag-inuman ng tuba kasamang ama ni Elmo bago kayo magsalo-salo dito. Para naman magkumustahan kayo. Tama ang dalaga mo, kaibigan. Total na pagod kami sa pangangaso. Baka may maiinom tayo dyan. Saka mabuti na rin palang sumama kami rito kay Beth. Dahil nandito rin pala ang anak kong si Elmo. Salamat at dito siya napadpad sa lugar ninyo. Siguradong ligtas siya rito. Hindi rin nakaligtas sa aking paningin ang kindat ng isang mata niya sa akin na nakuha naman agad ang nais nitong iparating. Tamang-tama. At mayroon kaming espesyal na inumin na inihanda. Leah, Elmo, halik kayo at samahan niyo ako. At dalhin niyo dito ang lambanog. Hindi pa nga ako nakasasagot, hinila na nito ang aking kamay na siya namang naging dahilan para mamula ako. Ikaw ba naman ang hawakan sa kamay ng babaeng tinatangi mo? Ano kaya ang mararamdaman mo? Tumango na lamang ako sa aking ama, saka nagpatianon sa paghila sa akin ni Leah. Ganun pa rin ang ginawa ni Beth kay Tatang at kay Ninong Kaloy. Alam kong sa pagkakataong iyon, malaki ang tsansang magtatagumpay kami sa aming mga plano. Dahil nakabalik na si Beth, kasama pa nito ang aking ama na may alam ding pangontra sa mga aswang. Nang makalayo-layo na kami, upang pumunta sa kubo kung saan iniwan namin ang lambanog na pinaghaluan namin ng kalamansi.
siya namang nagsalita si Beth. Insan, Leah, Elmo, umaayon sa atin ang pagkakataon. Hindi na rin ako nahirapang himukin pang yung ama. Dahil matagal na rin pala niyang alam na sa baryong ito ay ang siyang angka naming mga aswang. Kaya noong sinabi ko sa kanya na nandito ka, ay hindi na agad ito nagdalawang isip na sumama ka agad. May ginawa ring tulong ang ilan mong mga kamag-anak. Maging ang kasama ng iyong mga magulang kanina nung hinahanap ka nila. Mamaya, darating sila. Dala ang kakailanganin nating tulong. At naghihintay lang sila ng mga senyalis na gagawin ko para sumugod. Tuwang-tuwa si Beth dahil may mga tulong sa amin para magupo ang kanyang mga kalahi na siyang nagbigay ng kilabot sa mga karatig baryo at lugar na malapit sa amin. Kung ganon, hindi lang ang ama ni Elmo at ang tiyo Kaloy niya ang siyang kasama mo rito. Magandang balita yan. Ang gawin na lang natin ngayon ay mapainom ang lambanog na hinaluan namin ni Elmo ng kalamansi. Nang sa ganon, kahit kalahati lang ng kalahi natin, mabawasan na para hindi na dumanak pa ang dugo sa ating baryo. Mahihirapan kasi tayo kapag hindi nabawasan ang bilang ng ating kalahi. Walang lakas sa mga tao kung hihahaling tulad sa atin. Ako naman ay tahimik lang na nakasunod sa kanila. Pero hindi ko rin maiwasan ang hindi makaramdam ng tuwa buhat sa aking narinig mula sa kanila. Pagkarating nga namin sa kubo kung saan ako nagpahinga, kinuha ko kaagad ang lalagyan ng lambanog. Isa itong malaking galon na siguro'y nasa 20 litro ang laman nito na siyang pinaghaluan namin ng katas ng kalamansi. Pagkabitbit ay agad kaming tumalilis patungo sa direksyon kung saan sila tatang nakapwesto habang nagkakatuwaan naman ang mga kalahin ni Leah. Tatang, andito na ho kami. Uminom siguro muna kayo ng lambanog na to upang mas maging magana po ang inyong usapan. Agad ko naman itong inabutan ng baso at sumenyas na inumin niya para hindi malata ng iba na may kalamansi kaming inilagay doon. Ganun din ang ginawa ko kay Ninong Kaloy. Agad naman nilang nilagok iyon. Napatitig na lamang sa direksyon namin ang ibang kalahin ni Leah habang ginagawa namin ang bagay na yun. Ilang sandali pa nga, inabutan na rin namin sila ng basong gawa sa bolo o tapyas na kawayan na may lamang lambanog. Saka ito inabot sa kanila sa tulong ni Leah. Mabilis namang naubos ang laman ng lambanog na aming dalang lalagyan at halos lahat ng kalalakihan doon ay napainom namin. Ilang sandali pa nga, naggagulo na sa mismong pinangyarihan ng pagdiriwang. Na sana kami iyahanda, ngunit naunahan namin sila. Ngunit mayroong mga nagpalahaw, parang pinaghalong baka at baboy na kinakatay. Meron namang bigla na lamang bumulagta sa lupa na siya namang ikinabangis ng aura ng ama ni Leah. Leah! Beth! Ano ito? Mga traidor kayo! Bakit nyo nagawa sa akin to? Bakit nyo nagawa sa mga kalahi natin to? Mga wala kayong utang na loob! Pasensya na, Tatang. Ngunit hindi na namin matiis pa na makulong sa baryong ito. Ito na siguro ang tamang pagkakataon para naman sa kalayaan ng lahat na walang kinikimkim na takot sa mga tulad niyong hayok sa laman at dugo ng tao. Tama na ang paghasik ng lagim. Nakakasuklam mo ang ginagawa ninyo! Hinawakan ko ito sa kamay habang ang kanang kamay ko naman ay may hawak na itak. Nakita kong napahawak rin sina Tatang at Ninong Kaloy sa kanilang itak. Tama na ang paghahari ninyong mga aswang dito sa ating lugar, Kagibo! Matagal ng panahon kayong kinatatakutan dito. Ito na ang oras para tapusin ang inyong angkan. Marami na kayong kinuwang buhay. Buhay niyo rin ang magiging kabayaran! Kung ganon,
Ipaglalaban ko ang aking angkan! Hindi maaaring kayong mga tao lang ang makagagapi sa amin! Nagawa niyo pagkunin ang simpatya ng aking anak at pamangkin! Mga lapastangan! Mga halae! Sugurin sila! Sugod! Lumabas na kayo! Ito na ang tunay na laban! Ilaban na natin ang kabutihan at lipulin ang kasamaan ng mga kalahi kong aswang! Pagkasigaw ni Beth, saka naman nagsulputan ang napakaraming tao mula sa mayayabong na talahiban. Hindi ako nagkamali. Ito ang mga taong hininga ng tulong ni Beth para gapiin ang kanilang mga kalahi. Tatang! Ninong! Tulungan niyo na po ang taong bayan! Kami na po ni Leia ang haharap kay Kagibo! Mag-iingat po kayo! Nagulat na lamang ako sa pagpalit ng anyo ni Beth at ni Leia. Ang nooy maamo at magandang mukha ni Leia napalitan ng isang dambuhala at napakabangis na asong itim. Tumutulo rin ang malapot na laway nito. Maging ang kanyang mga kuko ay nagtagisan din na animoy kutsilyong bagong hasa. Ganon din ang bilugang bunganga nito na puno ng matutulis na nagsisibaba ang mga ngipin. Si Beth naman, nakita ko na lamang na nasa ere na habang ikinukumbas ang malapaniki nitong pakpak gamit ang matutulis na kuko. Isa-isa niyang dinagit ang iba pa niyang kalahi. Sa kanya ito dinala sa ere at ibinalibag sa lupa. Leia! Beth! Mga traidor kayo! Papatayin ko kayo! Hinding-hindi ko kayo sasantuhin! Maging ikaw, Leia! Kahit na anak kita! Dumaan ka muna sa itakong kawarat ka! Dumaan ka muna sa itakong aswang ka! Hindi ko hahayaang madapatan ng maruruming mong kuko ni dulo ng balahibo ni Leia! Ako ang harapin mo! Lalaki sa lalaki! Tao sa aswang! Nawala na rin kasi ang kaninang nararamdaman kong takot, lalo't may lakas loob na ako. Unti-unti nang nalipol ng mga taong bayan ang mga kalahi nitong aswang. Malaki talaga ang naitulong ng lambanog na aming naipainom sa kanila. Dahil nangingisay lamang ang mga ito sa lupa, pero di yata napakalakas ni Kagibo. Tila hindi mo lang ito naapektuhan. Kung inaakala mo, maiisahan mo ako, bata, ay diyan ka nagkakamali. Hindi yata pulido ang inihalo yung katas ng kalamansi sa lambanog dahil may buto pa ito. Kaya ni isang tulo ay di ako tumikim! Kung hindi ka man mamamatay sa lambanog at kalamansi, sisiguraduhin mamamatay ka sa gamit kong itak! Nakikita mo ba ang paligid mo? Parang ikaw na lang ang nakatayo ngayon! Mahinang nilalang! Magbabayad ka, bata! Pagbabayarin kita! Ipapatikim ko sa iyo ang galit ng isang pinonong aswang! Ah! Pagkasabi noon ay sumugod siya sa akin. Sa gulat ko nga, dahil sa bilis nito, nakatayo na lamang ako at natulala sa kanya. Pero nagitla ako nang biglang tumalon si Leia na nasa anyong mabangis na aso at tinulak ako at napasalampak ako sa lupa. Pagbaling ko sa mga ito, napaibabawa na ito ng kanyang ama, si Kagibo. Ngunit pilit na sinasakmal ito ang paa ng kanyang ama. Hindi ako nagdalawang isip na tumayo kaagad at tumakbo ako kung saan silang naruroon. Walang habas na pinagtatataga ko ng itak. Hindi ko tinigilan hanggat hindi napuputol ang isang paa nito. Tad-tad ito ng saksak bago kumalas sa pagpapaibabaw nito sa kanyang anak na si Leia. Tumulong naman sa amin ang taong bayan dahil tanging si Kagibo lamang ang natitira sa kanyang mga kalahing aswang. Elmo, kami na ang bahala kay Leia! Tapusin mo na ang damuhong halimaw na yan bago pa yan makatakas! Binitiwan ko ang aking dalang itak. Saka kinuha ko kay Ninong Kaloy
Ang dala nitong pinatulis na bolo ng kawayan, saka itinakbo sa direksyon kung saan naruroon si Kagibo. Habang iniinda ang sakit, buhat sa ginawa kong pagputol sa kanyang paa, hindi rin ito nagawang pagalingin pa dahil ang talim ng itak na ginamit ko sa kanya, pinahiran ko ng katas ng kalamansi. Ano ngayong Kagibo? Akala ko pa naman malakas ka. Bakit tila yata mayabang ka lang dahil sa mga kalahi mo? Napakahina mo naman palang nilalang. Wala ka na bang sasabihin bago kita lagutan ng hininga? Walang hiya ka, Elmo. Tinuring ka naming bisita. Pero ito ang kinanti mo sa amin. Wala kang utang na loob. Nahirapan na siyang magsalita dahil sa sakit na dinanas nito mula sa putol niyang paa. Nanlilisik sa galit ang kanyang mga mata. Ano ka mo, Kagibo? Itinuring na bisita? Salamat naman kung ganon. Di yata'y hindi bisita ang pagkakaalam ko ang turing nyo sa akin. Ang sabihin mo, baka ka ako pagkain at panglaman lang ng sikmura nyong hayok sa laman! Pagkasabi noon, saka ko naman itinusok sa kanyang kaliwang hita. Nang unti-unti na itong nagpalit ng anyo bilang tao. Tapusin mo na lang ako, Elmo. Huwag mo na akong pahirapan pa. Tama na ito. Ngayon, mararamdaman mo ang sakit sa mga ginawa nyo sa taong bayan bago nyo sila katayin ng buhay at ipanglaman sa inyong mga sikmura. Kulang pa yan sa sakit na dinulot nyo sa buong bayan. Ilang pamilya ba ang nawala ng mga mahal sa buhay at nagdusa dahil sa ginawa ninyo? Inundayan ko pa siya ng saksak gamit ang gawayang pinatulis ang dulo. Palahaw naman itong palahaw sa sakit habang unti-unting nalalagutan ng hininga hanggang bawian na nga ito ng buhay. Matapos noon, napasalambak na lamang ako sa lupa dahil sa pagod. Di ko lubos maisip na makakaengkwentro ako ng mga aswang. Hindi lang isa, kundi isang angkan pa ng mga aswang. Puno rin ng tilamsik na dugo ang aking damit, maging ang ibang parte ng aking katawan dahil sa pagpaslang ko kay Kagibo. Sa wakas, natapos na rin. Ano? Uupo ka lang ba dyan? Hinihintay ka na ni Leia doon. Oh! Nag-anyong tao na si Beth nang kausapin ako. Sabay itinuro niya ang gamit ng kanyang muso, ang direksyon ni Leia. Ikaw pala, Beth. Napagod lang ako. Ang bangis pala ng mga kalahi nyo. Grabe ka, Elmo. Napahanga mo ako ah. Mas mabangis ka pa pala sa aming mga aswang. Nagtawanan pa kaming dalawa habang inililibot ang aming paningin sa kanilang baryo. Maraming nagkalasog-lasog na katawan sa paligid at mga lamang loob ng kanilang kalahi. At iba pang parte ng katawan ng walang awang pinagtataga ng taong bayan. Ngunit ganun na lamang ang gulat ng taong bayan nang isa-isa na lang sinunog ang mga kubo dahil may isang kubo na sobrang dami ng bungo ng taong naruroon, maging ang mga bungo ng mga ito. Ganun pala talaga sila kabangis dahil sa sobrang dami nilang binibiktima mula sa taong bayan. Sa isip ko pa, tama lang ang naging desisyon namin na tapusin sila dahil mas dadami pa iyon kapag hindi sila nalupig. Kumusta ang pakiramdam mo, Leia? May masakit ba sa'yo? Huwag mo akong intindihin, Elmo. May kakayahan kaming gamutin ang aming mga sugat. Lalo't hindi naman ito malala. Ang mabuti pa, sunugin na lamang natin ang baryo upang maburang lahat na kademonyohang nagawa ng mga kalahi ko dito. Maaari niyo bang gawin yun, Elmo? Wala namang problema sa akin. Ang iyong inihiling, kayang-kaya kong gawin. Leia,
Yun talaga ang plano ng mga taong tumulong sa atin. Magpahinga ka na lang muna dito para maging maayos na ang iyong kalagayan. Dahil pagkatapos nito, isasama kita sa bahay. Kayong dalawa ni Beth. Maraming salamat sa inyo. Utang ko sa inyo ang aking buhay. Kaya ngayon, hayaan nyo ako naman ang bumawi sa inyo. Pagkatapos ng madamdaming usaping iyon, siya namang tinipo namin ni Tatang ang lahat ng aming kasamahan upang isangguni sa kanila ang nais ni Lia. Lahat ng mga bangkay ng mga aswang ay tinipon iyon. Sinunog para masiguradong abo na lang ang mga ito. Saka namin nilisan ang kanilang lugar at umuwi sa amin. Nadatnan pa namin ang aming ina. Baka sa pagmumuka nito ang pag-aalala sa akin. Saka ako nito sinalubong ng yakap. Nagpasalamat naman kami sa taong tumulong upang lupigin ang lahi ng mga aswang. Pinakilala ko rin si Lia at Beth sa aking ina at malugod naman itong hinitian at tinanggap sa aming pamamahay. Naging masaya rin ang kaarawan ng aking ina, lalo't maraming nag-ambag-ambag para sa mga lulutuing putahe. Pasalamat na rin daw nila dahil sa pagkawala ng mga salot na aswang sa kanilang baryo. Mula noon, nagkaroon na ako ng tapang. Pakiramdam ko, kaya ko na mag-isa sa gubat. Tingin ko sa aking sarili, matapos ang aming pakikipaglaban sa mga aswang, hindi na ako takot na harapin ang mga hayop sa gubat na mas mababangis pa kesa sa mga nakasanayan kong hulihin. Napangiti ako habang iniisip na gusto kong manghuli ng hayop na mabangis kagaya ng baboy ramo. Nagpunta ako sa gubat na mag-isa. Kadalasan kasi hindi ako pinapayagan ni Tatang na mag-isa akong mangaso. Kaya hindi na ako nagpaalam sa kanya. Pasipol-sipol ako habang naglalakad sa gubat. Tinalasan ko na lamang ang aking pakiramdam para marinig ang kaluskus ng mga hayop sa gubat. Ayun, may naririnig ako doon. Siguro baboy ramo yun. Ayos, makakahuli rin ako. Sana yung malaki. Matutuwa si Tatang at Nanang pag nakauwi ako na may malaking baboy ramo. Saka matutuwa si Lia kapag nakita niyang may inuwi akong malaking hayop. Gusto ko nang hulihin ang baboy ramong yun. Dahan-dahan akong lumapit sa pinagmumulan ng kaluskus. Maingat kong hinawi ang damo hanggang sa makita ko ang baboy ramo na abalang sumusungkal sa lupa. Inihanda ko ang dala kong lubid. Nilagyan ko yun ng silo sa dulo. Kumuha ako ng magandang tiyempo para ihagis ang silo ng lubid sa ulo mismo ng baboy ramo. Nagulat ang hayop dahil sa ginawa ko. Bigla itong tumalon, dahilan para lalong pumasok ang ulo niya sa silo. Sumagad ito hanggang sa leeg. Pagkatapos ay nagwala na ang baboy ramo. Nagtatakbo ito ng mabilis at kung saan-saan lumulusot. Dahil hawak ko ang lubid, nahatak ko ito. Panay naman ang iwas ko sa mga mababanggaang puno at matatalim na damo dahil nahatak din ako ng baboy ramo. Kinaladkad pa ako nito. Uy, tigil! Saan mo ko dadalhin? Mas mabuti kung sa bahay mo ko iuwi. Para solve ng problema nating dalawa. Tumigil ka ng baboy ramo! Puro galos na ako! Hindu naman! Sigaw ako ng sigaw habang hinahatak ng baboy ramo na yun. Habang inihigit ko ang lubid, lalo itong nagwawala. Maya-maya'y huminto ang baboy ramo dahil mukhang napagod na siya sa katatakbo. Palagay ko'y pareho kaming hinihingal. Nakita ko ang malaking puno. Umikot ako doon ng 2 ulit para maitali ko ang dulo ng lubid. Pagkatapos ay binitiwan ko. Saka naman hinarap ang baboy ramo.
Nanlilisik ang tingin niya sa akin. Galit na galit ang mga pangil nito na ibinabaon sa lupa. Panay ang sugod niya sa akin, pero dahil nakatali siya sa puno, hindi niya ako magawang lapitan. Sinubukan kong lapitan ang baboy ramo para maitali ang mga paa nito, pero nagwawala siya. Kaya hirap na hirap ako. Sa lakas niya, nakita kong mapapatid niya na ang lubid. Binilisan ko ang aking kilos. Sinilo ko ang mga paa niya para lalo siyang magwala. Hanggang sa tuluyan ng mapatid ang lubid. Sinugod niya ako dahil sa galit. Nagtatakbo naman ako palayo sa kanya. Pero naman, hindi niya ako tinantanan. Tama na nga! Hindi na nga kita uhulihin. Sabi ko nga hindi ako ganun kalakas para manghuli ng malaking hayop. Doon ako sa mga maral. Kakainis naman. Tumigil ka na, uy! Napapagod na ako sa katatakbo! Sa katatakbo ko, may nahagip akong mabilis at kakaibang nilalang na nagpalipat-lipat sa sanga ng puno. Sa sobrang bilis nito, hindi ko makita kung ano ang itsura maliban sa mahaba nitong buhok at mabalahibong katawan. Huminto ako sa pagtakbo para tingnan kung ano ang nilalang na yun. Mukhang kakaiba ang nilalang na yun Masaya kaya kung yun na lang ang huliin ko. Kinakain kaya yun? Sinusundan ko ng tingin ang nilalang na yun hanggang sa tumalon ito at lumagapak sa harapan ng baboy ramo. Uy! Pinaghirapan ko yan! Akin na yan! Maghanap ka na lang ng sayo! Daya mo naman! Nanlaki ang mga mata ko nang biglang bumuhal ang baboy ramo. Pagkatapos ay nakita ko rin ang dugo ang kamay ng nilalang na yun. Mahaba ang kuko nito. At naisip kong sinaksak niya ang liig ng baboy ramo gamit ang matutulis na kuko. Sino ka? Anong hayop ka? Aswang ka ba? Kasi may kilala akong parang kagaya mo Pagkasabi ko noon, humarap siya sa akin. Unti-unti siyang nagpalit ng anyo at naging tao. Napamulagat ako nang makita kong si Lia pala ang aswang na yun. Laglag ang balikat kong pinagmasdan siya. Bakit gano'n ang itsura mo kapag aswang ka? Mas pumangit ka yata. Bakit? Ayaw mo na sa akin kung pangit na ako? Wala naman akong sinabing ganun. Tsaka, pinatay mo ang baboy ramo. Nakakainis. Bakit? Iniuuwi mo ba ng buhay? Nakita ko kanina na ikaw ang sinusugod ng hayop. Mukhang ikaw ang iuuwi niya ng patay sa bahay. Gusto ko nga kasing mahuli ng ganyan. Tapos, iuuwi ko sa'yo. Hindi mo naman sinabi. Pero hindi mo kayang manghuli ng ganyang kalaki at kabangis na hayop. Doon ka muna sa maliliit. Ay, nakakainis. Sige na nga, ikaw na nakapatay sa baboy ramo. Ikaw na magpasa niyan pauwi sa bahay. Ang sabihin mo lang, hindi mo kaya. Kasi masyadong mabigat. Ay, kaya ko kaya. Kapag kalahati lang yan, bawasan mo na lang. Lumapad ang ngiti ni Lia nang sabihin ko iyon. Natuwa siya dahil pinayagan ko siyang kumain ng sariwang karne. Basta hayop lang kakainin mo Hindi na sumagot si Lia. Kaagad siyang nagbalit ng anyo sa pagiging aswang. Gamit ang matutulis niyang kuko, kinatay niya ang baboy ramo. Inihiwalay niya ang kalahating bahagi nito, habang ang kalahati unti-unti niyang kinain. May katagalan din iyon bago niya iyon maubos. Dahil sa nabusog na siya, napasandal siya sa malaking puno at natulog. Nakagawa naman kaagad ako ng apoy at inihaw ang karne. Kumain din ako habang hinihintay na magising si Lia. Habang natutulog siya, nag-ikot-ikot ako sa gubat. Nagganap ako ng ibang maiuuwi maliban sa karni ng baboy ramo.
nakakuha ako ng ilang gulay na mga pampalasa. Pagbalik ko sa pwesto, saktong gising na si Lia. Bigla niya akong sinigawan. Nanlisik ang mga mata niya at humaba agad ang pangil at kuko. Ako lang to! Bakit may dala kang kalamansi? Anong balak mo dyan? Parang pang-asim sa karne. Huwag kang ano? Napahinahon naman siya. Maya-maya pa'y nagyaya na akong umuwi. Tuwang-tuwa si Tatang at Nanang sa dala kong pang-ulam. Hay! Mukhang pang ilang araw na nating ulam yan ah! Pero mukhang kalahati na lang. May isang bumawas na siguro. Tawag dun, madaya. Kalma lang. Siya kasi nakahuli kaya kinuha niya ang parte niya. Di nyo naman lang sinabi na mga ngaso pala kayo. Di sana'y sumama ako, madadaya. Sa susunod, Insan, sumama ka. Ang totoo, sinundan ko lang naman si Elmo sa gubat. Nakita ko kasi siyang patakas. Nag-aalala ko. Huwag ka nang magpaliwanag. Ay, mukhang hindi na ako mag-aalala sa anak ko. May nagbabantay na sa kanya ng mahigpit. Kasi kung hindi, tsak magiging laman siya ng tiyan. Hala, si Tatang. Nagtawanan silang lahat sa sinabing iyon ni Tatang. Kahit ako'y nakitawa na rin kasi mukhang may punto naman siya. Sa ngayon po, meron na kaming 2 anak ni Lia, isang babae at isang lalaki. Hindi na nga ako nagkamaling. Si Lia ang maging asawa dahil tudo asikaso siya sa akin. Ganon din sa 2 naming supling. Sadya talagang ang mundo ay pinaninirahan ng iba't ibang nilalang. Huwag lang maging mapanghusgang tao. Siguro, mamuhay tayo sa lahat ng payapa at masaya. Hindi ko po sinasabing tanggapin natin ang mga aswang kasi hindi naman talaga lahat ng aswang ay mababait. Meron talagang masasama. Kagaya rin sila ng mga tao. May mabuti at masama. Kailangan lang nating mag-ingat. Sa ngayon po, masaya kami nagsasama bilang isang pamilya. Si Beth naman, nakatagpo na rin ng lalaking tunay na magmamahal sa kanya. Yung tanggap siya, kahit isa rin siyang aswang, ay mali po pala. Kasi po, aswang din po pala ang napangasawa niya. Hanggang dito na lamang po, Dark Shadow. Naway nagustuhan niyo po ang aking kwento at karanasan kontra sa mga aswang. Sa ngayon, meron na kaming ikta-iktaryang kalamansi dahil ito ang naisip kong itanim sa lupang iniwan sa akin ng aking yumaong mga magulang. Maraming salamat po sa pagpili ng aking istoryang aswang. Sana'y pagpalain po kayo, gayon din po ang inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang ang inyong letter sender, Elmo ng Kabisayaan.